Ito lang ang bagay na kinatatakutan ni Putin na mawala. Kaya't natatakot siyang ipadala ito sa Ukraine. Itinago ito ni Putin. Mahigit 1,700 kilometro ang lalim sa loob ng Russia. Ang sinasabi ni Putin na isa sa pinakakahangahangang gawa ng mga Ruso ay nagtago sa isang airstrip. Di pumayag ang Ukraine sa kalokohan ni Putin. Nadiskubre at winasak ng Ukraine ang tinatago niya. Sinira nila ito ng lubusan upang matiyak na hindi na magagamit ng Russia kailanman. Bagsak na ang mga Su-57 ng Rusya. At kasabay ng pagbagsak nila, bumagsak din ang kasinungalingan ng Russia tungkol sa kanilang pinakabagong fighter jets na di umano'y kabilang sa pinakamahusay sa mundo. Puntahan natin ang Chelyabinsk, isang hindi kilalang rehiyon sa Russia. Matatagpuan mga 1,007 kilometro o mahigit 1,050 milya mula sa mga hangganan ng Ukraine. Mas malapit ang Chelyabinsk sa Kazakhstan kaysa sa Ukraine. Matatagpuan dito ang Defense Industrial Complex na matagal na nagsusupply sa war machine ni Putin. Laging naging pabor sa rehiyon ang layo nito. Nais asagawa roon ang paggawa ng mga tangke at mabibigat na kagamitang pandepensa dahil tiwala si Putin na hinding-hindi makakapaglunsad ng mga pag-atake ang Ukraine sa Chelyabinsk. Matatagpuan din sa rehiyon ang paliparan ng Shargo ng Rusya. At ang kombinasyon ng pagkakaroon ng paliparan at layo ang dahilan kung bakit naging perpektong lugar ang Chelyabinsk para itago ni Putin ang isa sa pinakamahalagang kagamitang militar ng Rusya, ang Su-57. Akala ni Putin ligtas ang di umano'y ultramodernong fighter jet ng Rusya sa Chargot. Doon pwedeng iminti ng mga Su-57 ng Rusya habang nagsasanay ang mga piloto gamitin ito. Sa huli, lumalabas na hindi ganon kahalaga ang pagsasanay ng mga pilotong iyon. At maraming dahilan kung bakit hindi kasing husay nang ipinagmamalaki ng Rusya ang Su-57 gaya ng malalaman mo. Pero sa ngayon, hindi yon mahalaga. Bakit? Nasunog ang mga Su-57 mahigit 1,000 milya sa loob ng Rusya matapos magsagawa ang Ukraine ng pambihirang malayang pag-atake. Nabunyag ang mga nakatagong fighter jet at galit si Putin. Nagbahagi ang pangkalahatang kawani ng sandatahang lakas ng Ukraine ng pangunahing detalye sa Telegram noong Mayo 1. Oo, noong Abril 25, 2026 sa Shargal Airfield, Chelyabinsk, Russian Federation, tinamaan ng Unmanned Systems Forces ng sandatahang lakas ng Ukraine ang ilang Su-57 at isang Su-34 fighter bomber ayon sa pangkalahatang kawani. Diretsong sinabi, parang hindi nagawa ng Ukraine ang isa sa pinakakapansin-pansing atake sa digmaan. Ipinakita na parang karaniwang araw lang ito sa trabaho para sa Ukraine. At yun ang higit na magpapayani kay Putin. Sabi ng Ukraine, wala malaking issue. Sinira lang namin ang inyong mga pinakamakabagong fighter jet at may dagdag pang atake na kayang ulitin. Maaring sinubukan ng Russia na magmadaling magpahayag na walang ganoong nangyari kung hindi lang dahil may mga litrato mula sa satellite. Ang mga pahayag ng Ukraine tungkol sa pag-atake sa Chargol ay hindi kasinungalingan o propaganda. Totoong-totoo ang mga ito. Ang Exila Nova Plus Telegram channel ay unang nagpakita ng pinsalang ginawa ng Ukraine sa post noong Mayo. Isa na nagpapakita na hindi bababa sa isang Su-57 at isang Su-34 ang nawasak sa base ng Russia. Ibinahagi rin ng defense blog ang parehong larawan na sumusuporta sa pahayag ng Ukraine at nagpapakita ng matagumpay na pag-atake sa parking area ng mga eroplano sa Chargol Base. Wala ka ng lusot dito, Russia. Natuklasan, inatake, at sinira ng Ukraine ang bagay na tinatago ni Putin. At kung hindi pa sapat yun para sa diktador ng Russia, hindi ito ang unang beses na tinugis at inalis sa laban ng Ukraine ang isang Russian Su-57. Ayon sa Kyiv Post, ito na ang pangalawang beses na napinsala ng Ukraine ang isa sa 5th generation fighter jet ng Russia. Ang una ay nangyari noong Hunyo 2024 nang magpadala ang Ukraine ng mga long-range drone nito sa Aktubinsk Airfield na nasa humigit kumulang 460 kilometro o 286 na milya ang layo mula sa mga hangganan ng Ukraine. Mukhang medyo matagumpay ang pag-atake ng Ukraine noong 2024. Kinumpirma ng Military Watch magazine ang pag-atake at idinagdag na pinaniniwala ang naibalik sa serbisyo ang nasirang Su-57 ng Russia matapos ayusin. Naiparating ng mensahe, kayang tamaan ng Ukraine ang pinakamakabagong fighter jet ng Russia. Tiyak na hindi nagkataon lang ng mga Su-57 na tinamaan noong 2026 ay mahigit 3.5 beses ang layo mula sa Ukraine. Parang inatras pa lalo ni Putin ang mga ito para maiwasan na maulit ang insidente gaya ng pag-atake sa Aktubinsk. Hindi ito umubra. Based sa satellite images ng nasunog na Su-57 sa Shargal,
Hindi na inulit ng Ukraine ang pagkakamali noong 2024. Nasunog at hindi na marerecover ang isa sa mga 57 ng Rusya. At posible pang may isa pa ayon sa General Staff ng Ukraine. Hindi rin natin maharing balewalain ang katotohanang nawasak ng Ukraine, ang isa sa mga Su-34 ng Rusya sa pag-atake nito noong huling bahagi ng Abril. Mas mahalaga pa ang fighter jet na yon sa pagsisikap ng Rusya sa digmaan kaysa Su-57. Habang nagtago siya sa isang paliparan na akala ni Putin ay ligtas mula sa Ukraine, naging parang pandurog ang Su-34 ng Rusya sa kanilang himpapawid na kampanya laban sa Ukraine. Bihirang lumipad ang jet papasok sa teritoryo ng Ukraine. Natutunan ng Rusya matapos mawalan ng halos 200 eroplano sa mga unang buwan ng digmaan dahil napatunayan ng Ukraine na kayang labanan ng mga jet ng Rusya gamit ang depensa sa himpapawid. Kadalasan, ang Su-34 ay nagpapakawala ng UMPK at UMPB guided bomb sa Ukraine mula sa malayong distansya sa likod ng frontline. Sobrang dami ng mga bombang yon, kaya kayang sirain ng lungsod at depensa ng Ukraine. Ang pagwasak sa isang Su-34 ay nangangahulugan na nabawasan ng Ukraine ang isa pang sasakyang panghatid ng Russia para sa kanilang mga guided bomb. Tagumpay na yon sa sarili. Pero mas malaki at mas nakakabahala para kay Putin ang pagkawasak ng hindi bababa sa isang Su-57. May dalawang dahilan kung bakit, kung anong sinasabi ng Russia tungkol sa Su-57 at kung ano talaga ito. Ipinapakita ng una na nawala ng Russia ng isa sa pinakamagandang jet nila, habang binigyang diin naman ng pangalawa kung paano inilantad ng Ukraine na hindi totoo ang sinasabi ng Russia tungkol dito. Simulan natin sa kung anong nais ng Russia na isipin mo ukol sa Su-57. Itinuturing ng Russia na pinaka-advanced ang Su-57, lalo na kung paniniwalaan ng lahat ng sinasabi nila tungkol dito. Ito ay ikalimang henerasyong fighter jet ng Russia na ginawa para makipagkumpetensya sa F-22 at F-35 ng Amerika. Sabi ng Russia, marami itong katangiang napapabukod sa mga stealth fighter na yon. Ipinagmamalaki nila ang low observable shaping, internal weapons base na nagpapababa ng radar cross-section, at advanced avionics na mas mataas kaysa sa 4th generation fighter ng Russia. Ang United Aircraft Corporation ng Russia ay higit na handang ipagpatuloy ang propaganda. Binibigyang diin ng Su-57 ay kayang umatake sa mga target sa himpapawid, lupa at dagat anumang oras ng araw at sa kahit anong uri ng panahon. Inihayag ng korporasyon na ang unang batch ng jet ay naihatid sa militar ng Russia noong 2020 kahit unang lumipad ang Su-57, 10 taon nang nakalipas. Maaring ang pagkaantala na yon ay senyales na ang ikalimang henerasyon ng fighter jet ng Russia ay may kinakaharap na mga problema. Malalaman natin yan sa lalong madaling panahon. Bukod pa rito, binanggit ng Army recognition na ang Su-57 ay maaring lagyan ng R-77M na aktibong radar-guided missiles at R-74M2 na infrared-guided missiles para sa malayo at malapit ang labanan ayon sa pagkakabanggit. Pwedeng lagyan ang Su-57 ng mga tactical missile, stealth cruise missile, at anti-ship missile at guided bombs na gamit din sa Su-34 ng Russia para sa pag-atake. Kayang magdala ng Su-57 ng 10,000 kilo o 22,000 libra ng munisyon sa lahat ng hardpoints nito. Sa bilis na Mach 2 at Super Cruise na Mach 1.3, mabilis pa rin itong lumipad kahit mabigat ang kargang armas. Ngayon, ipagpalagay natin na natutupad ng Su-57 ang lahat ng sinasabi ng Russia tungkol sa jet na ito. Kung totoo ito, ibig sabihin na patumba ng Ukraine ang pinakamahusay na may aalok ng Russia pagdating sa himpapawid sa halagang 100 hanggang 120 milyong dolyar bawat isa. Malaki ang epekto ng Su-57 sa budget pandigma ng Russia at binurayo ng Ukraine sa isang iglap. Tiniyak ng Ukraine na hindi kailanman makakalipad sa himpapawid nito ang nakamamatay na fighter jet ng Russia na halos wala silang panlaban. Ang Su-57 lang ang hindi lumilipad sa Ukraine. May ilang malalaking dahilan kung bakit itinago ni Putin ang pinakamakabagong fighter jets ng Russia nang napakalayo mula sa Ukraine. At malalaman mo na kung ano ang mga dahilan na yon. Pero bago natin talakayin ng mga iyon, nanonood ka ng The Military Show. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, na yan na ang tamang panahon para pindutin ang button para hindi mo mamiss ang alinman sa aming mga uploads. Hindi namin itinago na ang Su-57 ay hindi kasing ganda ng iniisip ng iba. May senyales na isang magastos na kapalpakan ng fighter jet ng Rusya kahit bago pa ito napatumba ng Ukraine noong Abril. Nagbigay ng maraming babala ang India tungkol sa Su-57. Matagal din silang nakipagtulungan sa Rusya
para sa proyekto ng ikalimang henerasyong fighter jet. Ang jet na yon ay naging Su-57, ngunit umatras ang India sa 11, isang taong kasunduan bago pa ito pumasok sa serbisyo sa Rusya noong 2020. Nagduda ang India noong 2018 at tulian na nitong tinapos ang pakikilahok sa proyekto ng Su-57 pagsapit ng Abril ng taong yon. Puno ng tensyon ng 2 taon bago ang pag-atras na ito. Wala sa Su-57 ang mga teknolojikal na kakayahang inaasahan ng India mula sa isang 5th generation fighter jet. Pinapatagal ng Russia ang proseso sa pamamagitan ng pagpapaliban ng paglipat ng teknolohiya at pagtatalo tungkol sa mga plano sa paghahati ng gastos. Para sa India, nauwi sa kabiguan ang proyekto ng Su-57 kung saan sobrang dami ng perang nagastos para sa isang jet na hindi naman makakapantay sa ipinangakong kakayahan ng stealth fighter laban sa US. Matapos tapusin ng Russia ang proyekto, malapit na nitong mahikayat ang India na sumali muli. Plano ng India na bumili ng Su-57 mula Russia na yung operational na ang jet. Noong Marso 2026, halos nagkawatak-watak na ang mga planong iyon. Kahit nag-alok ang Russia ng insentibo tulad ng bagong makina at bersyong walang lisensya ng eroplano. Tumanggi ang India dahil hindi pa pumapasa sa standard nila ang Su-57 bilang 5th generation fighter. Mas pinili nitong gastusin ng pera sa sariling AMCA fighter at sa Tempest o FCAS 6th generation fighter jet programs. Kinailangang tiisin ni Putin ang 12 sunod-sunod na dagok. Hindi na interesado ang India sa Su-57 at ang 2 6th generation projects na gusto nitong salihan ay pinangungunahan ng mga bansang kaaway ng Russia. Natutulungan ng Italia, Hapon at UK sa paggawa ng Tempest. Ang Alemanya, Espanya at Pransya ang namamahala sa FCAS. Nawala ng isang kaalyado at pinagkukunan ng pera ng Rusya dahil hindi ang Su-57 ang fighter na ipinagmamalaki ng Rusya. Lumabas pang info sa Su-57 matapos umatras ang India. Dahil luma at di maasahan ng mga makina, sinubukan ng Rusya gawing mas kaakit-akit ang alok sa India gamit mas bagong makina. Kung ikukumpara sa F-22 at F-35, hindi kasing stealthy ang Su-57. Ayon sa Aviation Geek Club, 6 hanggang 10 beses mas malawak ang detection range ng radar laban sa 5th generation fighter ng Rusya. Ang radar cross-section ng mga pamunahing fighter jet ng Amerika ay 1,000 hanggang 10,000 beses na mas maliit kumpara sa Su-57. Mas bagay tawaging 4 at kalahating henerasyong fighter ang Su-57 kaysa tunay na ikalimang henerasyon. Baka hindi na rin ito kailangan ng Rusya dahil nagagamit na nila ang Su-35 sa parehong tungkulin. Baka kaya kaunti lang ang ginawang Su-57 ng Rusya. Mas mababa sa 30 ang aktibo ayon sa Euromaidan Press. At isa pa ang hindi na makalipad matapos ang ginawa ng Ukraine sa Chelyabinsk. Ito ang kahulugan nito para sa Rusya. Anumang anggulo, ang pagwasak ng Ukraine sa Su-57 ay kahihiyan para kay Putin. Kung ang jet na ito ay talagang lahat ng ipinagmamalaki ng Rusya, naabutan pa rin ito ng pag-atake ng Ukraine nang hindi handa. Hindi dapat nangyari yon. Sa ere, inaasahang kayang tapatan ng Su-57 ang lahat. Dapat laging pinoprotektahan ito ng Rusya sa halip na iparada sa lantad na lugar kung saan pwede itong tamaan o pakialaman. Bagamat 5th generation fighter ito, lumitaw ang malaking kapabayaan ng mga Ruso na tiyak ikakainis ni Putin. Napapahiya si Putin dahil tinatago niya ang Su-57 palayo sa Ukraine. Alam niyang hindi nito kayang gampanan ang orihinal na tungkulin nito. Isang mahalagang yaman ang isang stealth fighter. Nakita natin nung Operation Epic Fury sa Iran, kung saan madaling nakalusot ang mga stealth fighter ng Amerika sa Iranian air defense, kabilang ang Russian systems. Dapat gamitin ni Putin ang maliit na bilang ng mga Su-57 ng Russia para sirain ang mahahalagang target ng Ukraine. Ibinunyag ng Ukraine na nahihiya si Putin sa bagong eroplano ng Russia, kaya itinatago niya ito ng higit 1,000 milya ang layo. Wala sa dalawang sitwasyon ang maganda para kay Putin. Isa nilang pinakamahalagang ari-arian, kahit gas-gas na nga ito, ay nawala na. Kahit masakit ang pagkawala ng Su-57 at iba pang fighter jet, mas malaki pa ang problema ng Russia ngayon. Ang ikinagagalit ni Putin ay walang nakakaalam paano nagawang umatake ng Ukraine ng sobrang tumpak at mapanira ng higit 1,000 milya sa loob ng Russia. Hindi kinumpirma ng Ukraine kung paano ito ginawa. Sa ulat ng General Staff, walang binanggit na ginamit ng mga armas, kaya maraming haka-haka. Sabotahe kaya ito? Posible yon. May kasaysayan ng Ukraine ng paggamit ng mga grupong partisan para makapuslit sa mga base panghimpapawid ng Russia at sirain ang mga fighter jet. Sa katunayan, kamakailan lang ito nangyari.
Dahil mismong nangyari yon noong Disyembre 2025 sa isang military airfield sa Lipetsk na nasa timog kanlurang bahagi ng Russia. Mga partisanong kumikilos para sa Ukraine ang sumira sa 2 Su-30 multi-role fighter jets sa isang insidente na sinubukan ng Russia na balewalain sa pamamagitan ng pagsasabing nagkaroon lang ng sunog na hindi matukoy ang pinagmulan. Kasama sa pag-ataking ito ang pangunahing direktorato ng intelihensya ng Ukraine at inaabot ng 2 linggo ang pagpaplano nito. Kung tulad dito ng nangyari sa Chelyabinsk, ibig sabihin mas malayo na ang naabot ng intelihensya at operatiba ng sabotahe ng Ukraine sa Russia kaysa inaakala ng marami. Saan pa kaya itatago ni Putin ang mga Su-57 niya ngayon? Saan man sila magpunta, maaring may mga partisanong Ukrainian na nagmamasid at handang umatake. Kung hindi mga saboteur, baka mga drone o missile ang ginamit sa nakakagulat na pag-atake ng Ukraine. Wala sa dalawa ang mukhang posible sa unang tingin. Malaki nang naging progreso ng Ukraine sa larangan ng missile at long-range drone. Pero gaya ng binanggit ng Kyiv Post, wala silang alinman sa mga ito na kayang maglakbay ng ganoon kalayo papasok sa Russia para maabot ang Chelyabinsk. Pero may isang bagay ang Ukraine na kayang gawin yon. Hindi ito drone o missile. Hybrid ito ng dalawa at sapat ang lakas para sirain ang Su-57 sa isang direktang tama. Ang tinutukoy natin ay ang Flamingo, na pinagsasama ang long-range drone at cruise missile ng Ukraine at kayang abutin ng Su-57 ng Russia nang may sobra pang saklaw. Kaya nitong maglakbay na hanggang 3,000 kilometro o mahigit 1,800 at 60 milya. At napatunayan na rin ang katumpakan nito sa layong 1,400 kilometro o 800 at 69 na milya noong Marso. Dahil sa 1,000 kilo o 2,000 at 200 libra nitong payload, kaya ng Flamingo sirain ang mga estrukturang pananggalang at mag-iwan ng malalaking hukay sa ilalim ng anumang eroplanong tamaan. Pero kapansin-pansin na maaring ang lakas ng Flamingo ang dahilan kung bakit ito matatanggal sa pagpipilian. Ang ipinakitang satellite images kanina ay hindi nagpapakita ng mga hukay na dapat sana ay makikita kung ginamit ang Flamingo. Hindi namin sinasabing hindi ginamit ng Ukraine ang Flamingo at hindi rin sila nagsalita, kaya puro haka-haka lang ngayon. Pagkatapos sabihin lahat, iniugnay ng Ukraine ang pag-atake sa kanilang mga puwersa ng unmanned systems, kaya mas maraming tanong ang lumitaw. Kung hindi posible ang karaniwang paghahatid ng pampasabog gamit ang drone, ayon sa Kyiv Post at Excelinova Plus, ano ang ibig sabihin nito? May bagong long-range drone ba ang Ukraine na hindi pa nila ipinapakita? Nakipagtulungan ba ang mga puwersa ng unmanned systems sa mga saboteur sa lupa na umatake sa mga fighter jet ng Russia gamit ang mga drone na pinakawalan mismo mula sa loob ng Russia? Maaring hindi natin malaman kailanman. At matalinong hakbang yon ng Ukraine. Bakit mo ibubunyag ang sikreto kung maari mo pa itong magamit sa hinaharap? Mukhang hindi talaga ito mahalaga kay Putin. Pero gaya ng nangyari sa kahihiyan niya sa Su-57, 2 suliranin na ngayon ang kaharap ng leader ng Russia. Naabot na ng Ukraine ang bagong antas sa pag-abot sa loob ng Russia at pagsira ng mahahalagang asset militar ni Putin. Kung sabotahe ang sumira sa Su-57, 7 kulang ang ginagawa ng intelihensya ng Russia para mahuli ang mga espya ng Ukraine at kasabwat nila. Kung ang Flamingo ang bumagsak, ibig sabihin ay hindi nagampanan ng air defenses ng Russia sa isang malinaw na mahalagang base ang kanilang tungkulin, o kaya naman ay wala talaga sila doon sa simula pa lang. Sa alinmang paraan, kailangan na ngayong kalkali ni Putin ang mga guho ng isang bagay na akala niyang nakatago, hindi mapapalitan sa ngayon dahil sa sobrang taas ng halaga nito, at ligtas sa mga pag-atake ng Ukraine. Muli na namang napatunay mali si Putin, gaya ng madalas sa Ukraine. Kahit pa sabotahe, long-range strike o iba pang dahilan, lalo lang palalalain ng Ukraine ang sitwasyon para sa Russia. Nakapasok ng Ukraine ng mahigit 1,000 milya sa loob. Walang ligtas na yon sa Russia. Dapat matagal nang nakuha ni Putin ang mensahe. Patuloy na pinaigting ng Ukraine ang estratehiya nito laban sa Russia sa buong 2026. At hindi lang mga ikalimang henerasyong fighter jet ng Russia ang winawasak nito. Laging target ang langis. At nagdudulot ang Ukraine ng sunod-sunod na sunog na hindi maapula ng Russia. Sinunog ng apoy ang mahahalagang pasilidad ng langis sa Russia at wasak na ang sandigang pang-ekonomiya ni Putin. Panurin ang aming video tungkol sa kampanya ng Ukraine laban sa langis ng Russia nitong mga linggo. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para makakuha ng mas marami pang impormasyon tungkol sa mga pinakabago at pinakamalalaking pag-atake na isinasagawa ng Ukraine sa teritoryo ng Russia. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.